Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, magandang umaga po sa araw na ito. At sa lahat po ng ating mga mga mananampalataya at sumusubaybay sa bansang Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa atin pong Morning Manna. Aklat po ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 36, ito po ang pagkasabi. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbautismo. Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Inon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabbi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatutuhanan ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, at ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang mananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Sa umagang ito'y pag-uusapan nating ang timang nagsasabi, greater than John. Si John po ay napakadakila sa kanyang panahon. Ang ilan ay nagsabi na si John ay tinatawag na Elijah. Ang ilan ay nagsabing ito ang propeta ng Israel na tinawag ng Diyos. Maging ang hari ay takot sa kanya, maging ang mga leaders takot kay John dahil nga sa pagpapangaral ni John. Pero sinabi ni John, hindi ako ang Kristo. Ako ay pinadala lamang. Ngayon ang panahon na may itaas ang Kristo at ako ang bababa. Kasi po, kahit sabihin pa nating sikat si John noong mga panahong yun, pero ang mensahe niya ay hindi dahil sa kanya kundi dahil kung sino ang inahanda niya. Sinabi niya, ako lang may tinawag para ihanda ang daan ng Panginoon, to prepare the way of the Lord, para ihanda ang daan ni Jehovah. At ito nga po, si Jehovah na nagkatawang tao sa pamamagitan kay Hesukristo ay nahayag nga sa laman. Pero si John sinabi niya, maring tapos na ang aking gawain. Ito naman, ang isang tao o isang Diyos na nahayag sa laman, ang siyang patunay nito. Dahil ako lang ay naghahanda ng kanyang daan. Para bang ganito sinabi niya po dito na, ang abay, o yung tinatawag na groomsmen, ay naghahanda lang sa daan ng ikakasal. Pero pag darating na ang ikakasal, of course, yung groomsmen, hindi na bibida yan, Hindi magiging bida yan. Santabi ka na lang dyan kasi ang groom talaga ang pinaka-focus yan. Ang bridesmaid, hanggang gilid lang, kahit maid of honor ka pa. Pag maid of honor ka, pagdating before sa kasal, ikaw yung bida kasi inahanda mo yung ikakasal na babae. Ikaw nagkakandak ng mga party. Bida ka talaga sa lahat. But when the bride came, umalis ka na kasi hindi ikaw Hindi ikaw ang bridesmaid hindi ikaw ang bride Bridesmaid ka lang o di kaya maid of honor. Ito po ang ibig kong iparating. Si John po dito ay nagpakumbaba.
sinabi niyang, hindi ako, mas dakila pa rin siya. Kasi itong Jesus po na pinapangaral natin ay hindi lang po tao, bagkus siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Siya po ang tinatawag na mas dakila pa kay Solomon. Sinabi po ng Bible yan, no? Kung si Noe ay nasa si Noe ay dakila din sa kanyang panahon, na nagligtas sa kanyang pamilya, ngayon po ay higit pa. Si Jesus ay dakila pa kay Noe. Dakila pa ito kay Jonah, na nandoon sa loob ng tiyan, sa loob ng 3 araw. Sabi ng Panginoon, ako din ay katulad kay Jonah, na nasa ilalim ng lupa. Now, church, I am preaching always Jesus Christ. I always declare the name of the Lord Jesus Christ. Because in Him, there is no other salvation in any other name. Marami pong pangalan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Marami siyang title. Kahit mag-umpisa pa tayo sa title na letter A, no, advocate. Siya ang ating attorney, ating lawyer. Na ibig sabihin kung ano mang mangyayari sa atin, nandoon siya, tagapagligtas natin. O handa tayong magmimediate, no? Kung ano man ang mga nagawa nating kasalanan. Siya rin po ang tinatawag na bread of life. Siya ang tinatawag nating provider, no? Jehovah Jireh. Marami siyang titulo. The Rose of Sharon. Tinawag siyang Rose of Sharon. He is also the Lily of the Valley. Na the time na hinahabol ang usa ng lubo, mababagis na lubo. Ang usa po ay tatakbo po ito doon sa tinatawag na Lily of the Valley para itago yung kanyang amoy. Yun po ang ibig sabihin dito na ang ating Panginoon ay pwede mong mapuntahan. He is a refuge. Ang ating Panginoong Jesus po ay napakaraming pangalan, but there's no other saving name o walang ibang pangalan na ipinahayag sa atin na nagliligtas maliban sa pangalang Jesus. Kasi ang Diyos po natin ay hindi marami, isa lamang po siya. Pero nahahayag po siya sa iba't ibang kaparaanan. No? The time po ni Abraham, ang ating Panginoong ay nahayag hindi bilang isang son of man, but as an angel, no? As a man. Nag-reveal siya kay Abraham. Kay Moses, anong ginawa ng Diyos? Naging burning bush siya, no? Kasama rin siya rin yung naging bato na kasama ni Moses. Because our God is divine. He is an everlasting Father. Jesus Christ is an everlasting Father. But as a son of man, mayroon po siyang paumpisa, no? Kailan nag-umpisa ang kanya? Kaya nga sinabing, the begotten Son of the Father. Ibig sabihin ng begotten is ipinanganak ka, meron kang starting point, no? So si Jesus Christ po ay begotten, hindi po eternal Son. Mali po yung eternal Son. Because the sonship is not eternal. It start during the time that He was conceived by Mary. Nung binuntis pa lang siya ni Mary, doon po lang po nag-umpisa ang sonship. At kung titingnan po natin, ito po, kung titingnan po natin ngayon, ang ating Panginoon He is an eternal God. He is an eternal God. But the sonship started during the time of Mary. Kaya po, ang pangalang Jesus ay napakadakila. In His divine, He was called the Everlasting Father. Isaiah 9:6 po yan mababasa. But as a human, tinawag siyang Son of Man or Son of God because He has a starting point. And this is the good news. No other name will be exalted aside from this name. For this is the only saving name that we have. Sinabi ng Biblia, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. So the name is very important. Sabi ng Matthew, go ye therefore baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hindi po sinabing in the names. Sinabi po in the name. For there is only one name whereby we must be saved. Acts chapter 4 verse 12. Ang pangalan pong ito ay ang pangalang Jesus. Ito po yung tinatawag nating saving name. Excuse me. Kaya po ang tawag, ang challenge ko po sa maraming Kristiyano ay ganito. The moment that God will be exalted, katulad kay Jan, isang tabi natin ang ating sarili. Maaring gagamitin man tayo ng Diyos, maaring i-elevate tayo ng Diyos sa kinalalagyan natin, maaring maging prominent person tayo, maging sikat tayo. Pero sana, pag dumating man ang mga point na maging sikat na tayo, dapat maitaas natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad kay Manny Pacquiao, kahit siya ay sumikat na, sinasabi niya, ang kaluwalhatian ay sa Panginoon pa rin. Kahit si Piolo Pascual, madalas na sinasabi, sa Panginoon pa rin ang papuri. Maging si Gary Valenciano, the moment na pagkatapos ng performance, pinapalakpakan siya ng mga tao, but still, he give glory to the Lord. Ganito po ang dapat maging ugali natin. Jesus Christ is greater than John. And Jesus Christ is greater than ourselves. So we have to consider
I have to exalt Jesus Christ and I need to be humble because God will set me on the right direction. Ito po muli si OG Solitario na magsasabi sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, huwag kalimutan ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat.